Yes guys, uumpisahan ko ang 2024 na may bagong orchids. Bumili ako ng orchid seedling. Usually kasi yun naman talaga binibili ko, orchid seedling. So binili ko siya sa Shopee kay GBO Golden Bloom. Meron kasi silang store doon sa Shopee. Tsaka binili ko lang siya ng 170 pesos each. Tapos guys, ilalagay ko na lang yung itsura ng flower nila kapag namulaklak sila. Pero, yung ganyang klaseng seedling, maghihintay pa tayo ng mga 2 years, 3 years, basta more than ganon, bago mo makita yung flowers. Kasi nga, seedling pa lang siya. So, nakita nyo naman guys, yung mga Cattleya na binili ko, yung mga ganyang klaseng variety ay bibihira lamang dito sa Pilipinas. Diba? Yung ganyang klaseng flower, yung may mga freckles, bihira lang yan, kaya bumili na ako. Wala ding available na blooming size niyan kay Golden Bloom. So, kung ako sa inyo, bumili na kayo. Meron na akong in-order eh. May nauna na akong order. Ganon din, similar din yung mga variety. So, umorder lang ako ulit para meron akong tig to 2 pieces each. Para kung sakaling mamatay yung isa, meron pa akong isa, 'di ba? May backup pa. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung kung gaano kalaki yung orchids. So maglalagay ako ng ballpen, yung panda ballpen. So i-compare niyo na lang yung panda ballpen tapos yung orchids. Maliit lang talaga siya mamaya. So, ayan na nga guys, gumawa na ako ng ball pen. O, itatabi ko siya sa mga orchids na binili ko para meron kayong idea kung gaano nga ba kalaki yung orchid seedling. O, diba? Ang liit lang. Considering na seedling size yung orchids, healthy naman siya guys. So, mataas ang survival rate niya. Tsaka, sa next video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan iriripat. Gusto ko kasing iripat agad yan para isang stress na lang, 'di ba? Gusto ko kasing ipirmi yung Cattleya para wala nang stress, dilig-dilig na lang hanggang umabot ng blooming size, ganon. So guys, ma-share ko lang sa inyo. Meron akong mga orchids, yung mga dati kong mga luma kong orchids, yung mga una kong orchids na blooming size na ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin sila namumulaklak. Imposible naman sa due to the lack of light exposure. Kasi tignan nyo naman kung saan nakalagay yung orchids ko, diba? Nasisikatan sila ng araw. Naglagay nga ako ng net dyan guys, kasi nga pag summer hindi nila kaya yung sunlight exposure dyan. So yun, ano kaya sa tingin niyo bakit hindi sila namumulaklak? Regular naman ako nagpe-fertilizer ng orchids ko. Tsaka tignan niyo yung dahon, no? Hindi naman siya dark green, kundi bright green. Oh. Ang weird, naubos na yung buhok ko napanot na ako lahat-lahat. Hindi pa rin namulaklak yung mga luma kong Vanda orchids. Ano kaya sa tingin niyo guys? Bakit kaya hindi siya namumulaklak? Comment down below naman kung bakit. So hanggang dito na lang yung video ko guys. So abang-abang lang kayo. Magde-demonstrate ako kung paano ko i-repat yung mga binili kong Cattleya seedling. Tsaka yung Oncidium. Yun lang, bye.